mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning! Ngayong umagang ito ay gagawa naman tayo ng vegetable burger, o diba, kakaiba? Ito ang ating mga kakailanganin. Maghanda tayo dito ng tofu, depende na sa inyo yung tofu kung gaano karami ang gusto nyo. Then isang maliit na meat free yan mga kaimbento, vegetable burger yan, burger style kumbaga. Then pisat-pisatin natin itong ating tofu ng ganyan, pinuhin natin mga kaimbento hanggang kung saan natin ito kayang pinuhin, kailangan pinong-pino. At gumamit lang ako ng tinidor dito mga kaimbento para aking mapino itong maraming tofu. Siguro sa Pilipinas mga 15 pesos lang yan mga kaimbento. Then nilagyan na natin ang ating isang pirasong maliit na vegetable burger style, o diba? Pinuhin din natin yan at ihalo natin dito sa ating pininong tofu para naman maging isa ang kanilang lasa, kasi may lasa na tong ating burger, kaya naman konting mga pampalasa na lang ang ating ilalagay. Lagyan natin ng asin, ang asin ay depende na sa inyong panlasa. Then ito namang garlic powder is 1 teaspoon lang ang aking inilagay. Then ang paminta naman is 1/2 teaspoon lang mga kaimbento. At ang chili powder is optional lang, kung ayaw nyo ng maanghang is wag nyong lagyan. Bali nilagyan ko siya ng 1 teaspoon ng chili powder dahil mahilig kami sa maanghang mga kaimbento. Then lalagyan natin siya ng 2 itlog. Pero isa-isa lang muna ang ating ilalagay bago imimix natin. Pagkalagay natin ng isang itlog, haluin natin ng mabuti para naman maging even ang kanyang lasa, o diba? Then pag nahalo na natin mabuti, ilagay na natin ang pangalawang itlog, o diba? Ang daming itlog. Then, imikos-mikos lang natin mga kainsan. Hindi pala, kaimbento pala. Kasi naman, lagi ko siyang pinapanood, kaya naman, nababanggit ko siya palagi. Then, lagyan na natin ng 1 tablespoon ng cornstarch and 1 tablespoon ng all-purpose flour. O, diba? Ang hirap banggitin. Talagang literal na kutsara ang gagamitin natin mga kaimbento, hindi yung ginagamit na panukat na 1 tablespoon. Literal na kutsara, isang kutsarang harina at isang kutsarang cornstarch. Then haluin natin gamit ang ating kamay para ma-mix natin siya ng maayos. Kung wala naman kayong plastic gloves, is hugasan yung mabuti ang inyong kamay bago kayo magmikos-mikos ng mga ingredients. So, diba? Sa isang pan, maglagay tayo ng oil. Yung oil na sapat lang para maiprito natin ang gagawin nating burger mga kaimbento. Ayan, at nagbilog ako sa aking kamay bago ko inilagay dito sa oil and bago natin pipisatin gamit ang tinidor or kutsara para naman bilog na bilog siya, o diba? Kahit hindi naman bilog na bilog, okay lang yan kasi kakainin nyo rin naman yan. Mawawala rin yung shape niyan pag inyong kinain na, o diba? Then yan, paulit-ulit lang natin na ganyan ang ating gawin. Kailangan wag nyo munang gagalawin. Pag nailagay nyo na, hayaan yung maluto ang kabilang side bago nyo siya baligtarin. Kasi pag ginalaw nyo yan ang hindi pa luto ang kabilang side, ang tendency niyan is madudurog yan mga kaimbento. Hindi mabobuo. Hindi gaganda ang inyong burger, o diba? Madali lang siyang baligtarin pag naluto na yung kabilang side. And ganun din ang gagawin natin dito sa mga natitira pang ating mga burger, o diba? Ayan na yung ating mga nailuto. Then, ang susunod naman nating ilalagay ngayon is ang mushroom gravy sauce, o diba? Pwede rin gravy mushroom sauce. Pwede rin gravy mushroom with sauce. Kahit ano mga kaimbento, kung anong gusto nyong isipin, kung anong gusto nyong itawag dito. Then ayan, lutuin na natin ang isang lata ng mushroom. Yung mushroom na yan, hindi ko ilalagay lahat. May paggagamitan ako ng kalahati, kaya naman sinama ko na sa pagluluto. Kalahati lang yan ang ating ilalagay. Then, para naman sa ating sauce, magtunaw tayo ng 2 tablespoon ng butter dito sa ating pan. Yung pinaglutuan din natin yan, pinagprituhan, tinapon ko lang yung oil. Then, maglagay tayo dito ng 2 tablespoon ng harina. Yung harina is unti-unti lang ang paglagay mga kaimbento. Ayan, at pag nailagay ng lahat, antayin natin maging brown, maging golden brown ang ating harina para naman talaga namang ang kulay ay maganda at masarap talaga ang kalalabasan pag lutong-luto ang ating harina sa butter, o diba? Parang piniprito mo lang siya yung harina. Then maglalagay tayo dito ng kalahating cup ng gatas na malagnaw, o diba? Evaporated milk. Kung fresh milk ang meron kayo is pwede naman. Paunti-unti lang din ang paglalagay natin itong evaporated milk. Ito ay kalahating tasa lang mga kaimbento. Yung sukatan talaga, literal na sukatan mga kaimbento. 1/2 cup lang. Then pagka naubos na natin ang 1/2 cup ng ating gatas, lalagyan naman natin siya ng paunti-unti ng 1 cup ng ating tubig, o diba? Mineral water pwede na, kahit anong tubig na meron kayo dyan. Is pwede naman. Then imikos-mikos lang natin yan mga kaimbento. Then lalagyan na natin siya ng
isang pirasong beef cube, and ang ating 1 tablespoon na soy sauce. Madalian lang to mga kaimbento, madali ang pagbo-voice over dahil papasok pa ako sa trabaho, o diba? Kailangan talagang pinag-iisipan mo lang yung mga sasabihin. Then lagyan natin din siya ng 1/2 teaspoon ng ating ground black pepper bago natin ilalagay ang ating naipritong mushroom. Ang sarap nito mga kaimbento, at kung naaamoy nyo lang talaga namang napakabango, talagang amoy pa lang is magugutom na kayo. Then imikos-mikos lang natin yan hanggang sa lumapot ng kaunti ang ating gravy. Wag naman mas sobrang lapot kasi iyan, kagaya niyan, nung naluto na siya at lumamig is lumapot pa siya, kaya wag natin masyadong palalaputin. Then yan, ang susunod naman natin ilalagay ngayon is isasali natin siya sa ating piniritong burger. Yung burger ay bawas na kasi pinapak na ni Habi, o diba? Ang bait-bait ng aking asawa. And sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.